Danao City is home to thousands of people. It possesses natural and unique beauty and consists of tourist spots that truly highlight every visitor's journey. Beyond its scenic views and vibrant places, the city is also shaped by the lives of its people, especially the street vendors who line its roads and public spaces. These vendors carry stories of perseverance and quiet sacrifice. Day after day, they struggle financially, physically, and mentally just to earn enough for their family. Under the heat of the sun or the uncertainty of daily sales, they continue working even when their greatest efforts are sometimes not enough to meet their basic needs. Their resilience reflects the real heartbeat of the Now City, a place not only defined by beauty and tourism, but also by the strength and determination of its people. Hindi may mag-asan sa inyo mo kaya? Perlito. Perlito Redis. So, nice to meet you kaya Perlita. Kaya ka nang yun. Saan mo pag-survive in this struggle sa daily venture nila sa Danao? Mangita ko ka ng pisto nga. Nainaghan mo palit. Ana, saan na siya? Depende sa area. Kaning wala ka nang di pwede parkingan. Adi na sunda mamugos kay. Oh, kay di ta pwede di taon niya nila patindahon. Sila may nagdasa kuan god. Kapit ana ba? Bali na office to kay kita kung sa traffic ani. Pero na kayo na kay pamilya na kaya? Nana eh. Nga, pila yung mga anak Di kayo? makapukong anak. Ay gagmay mo man ang uban ang naidua nga graduate ng grade 12 na ang sunod grade 10 pa. Na grade 5 ang pangtulo. Dikir pang pinakauli niyang katong nagsundan. Hindi. Kuya Perlito's story gave us hope to fight in life. Thank you so much, Kuya Perlito, for your time and for sharing your motivational story. Ako si Amelita Manto Batoon. Nagyan saan mo pag-survive everyday night? Nag-ampo pa sa Ginoo sa Senyor Santo Tomas nga ako kuan jud ko makasurvive jud ko ani akong problema kay wala na ko'y bana na ako mga anak nga gibuhi. Nag-ampo jud ko ni Senyor Santo Tomas nga mahalina ning taon ko, tabangi ko Senyor Santo Tomas nga maka-survive din taon ko ni akong kalisdanan sa akong pagbuhi ni akong mga anak. Kay nabiyoda naman ko, wala naman ko'y kauban sa kinabuhi. Dagdagdag lagayan sa Mga laos. ko kwarta. Ako di ba sila tatamit songi? Akong di ka. Mawag ka naman mo. Pinalang, pinaka-exam kami ni Pero wala pa sa doon ka na-try na nga, like, napagpanom ka nila ka ng na-scam or ka ng gihilat ang nilay, sayop na kwartang yatag na. Wala. Maglisod, diba ka ng Ang nakasuway ko kausa, giilan ko dito sa Iloan. Iyon siya, palita ko kandila na niya, piso na itong yata. Ina ko na, itan, harap ko, ano yung tong tao, jis ko no. Sa piso mo na. Wala ra kay ka na Sige na lang ay, nilang. Ang ginoo na may nagko. nakaibaw mi. These two stories spark something in the heart. They're living proof that Danao's reputation as a city of resilience is well earned. Through every trial and fight they faced, its people have stood strong, their eyes fixed on one thing that matters most, protecting their family. Danao isn't just a ground to walk on, it's a tapestry woven from the thread of its people's struggle.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magandang Pasko, Danao. Daghang pagsuway ang mihakit sa atong dakbayan karong tuiga. Daghang pagsuway ang nisugod sa atong kalig-on isip usa ka pamilya. Pero ako nagatuo na mas daghan ta og rason nga magpasalamaton. We light hope. Atong pasigaan ang paglaom. We affirm gratitude. Atong pasalamatan ang tanan panalangin. And we celebrate the enduring bond between the people of Danao and their government. Ang lig-on nga panaghiusa sa katawhan o panggobyerno nagtinabangay, nagatimanay, o naglakaw paingon sa kalambuan nga magkuyo. And as we light this Christmas tree tonight, inaot-unta nga dili lang kini kahoy nga nagdanag sa atubangan kanato, kundili kahayag nga mosulod sa matag panimalay, sa matag barangay, ug sa matag kasing-kasing sa Danawana. Oh,